Walang kasing lupit ang pagtataksil ng sariling kadugo. Habang nagpapakapagod si Elena para buhayin ang pamilya, nagpapakasarap naman ang asawang si Tristan sa sarili nilang kama. Kasiping ang pinsan niyang si Clarice. Pamunas lang ng paa ang asawa ko. Ikaw ang reyna, ang walang hiyang panlalait ng lalaki. Ngunit tapos na ang panahon ng pagiging martir. Wawasakin ni Elena ang kanilang ilusyon at babawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Paano babangon ang isang reyna mula sa abo ng sarili niyang tahanan? Walang kasing lupit ang pagtataksil ng sariling kadugo. Habang nagpapakapagod si Elena para buhayin ang pamilya, nagpapakasarap naman ang asawang si Tristan sa sarili nilang kama. Kasiping ang pinsan niyang si Clarice. Pamunas lang ng paa ang asawa ko. Ikaw ang reyna, ang walang hiyang panlalait ng lalaki. Ngunit tapos na ang panahon ng pagiging martir. Wawasakin ni Elena ang kanilang ilusyon at babawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Paano babangon ang isang reyna mula sa abo ng sarili niyang tahanan? Isang matandang makina na lang ng pera ang asawa ko, Clarice. Wala na siyang kwenta sa kama, ni hindi na marunong mag-ayos ng sarili. Ikaw lang ang nagpapaligaya sa akin. Ang mga salitang iyon ay tumarak ng mas malalim pa sa patalim sa dibdib ni Elena habang nakatayo siya sa labas ng pinto ng kanilang master bedroom. Bahagyang nakabukas ang siwang ng pinto. Sa kanyang mga nanginginig na kamay ay maingat niyang hawak ang isang tray na may mainit na sabaw. Napaaga ang uwi niya mula sa pabrika ng kasangkapan. Nag-aalala dahil tumawag kaninang umaga si Tristan na masama raw ang pakiramdam nito at matindi ang sakit ng ulo. Nagmadali siyang umuwi para alagaan ang asawa, ngunit ibang klaseng sakit ang sumalubong sa kanya. Grabe ka naman kay ate, Kuya Tristan. Pero totoo, ang boring na niya kasama. Sumunod ang isang matinis at mapanuksong tinig na pag-aari ng taong pinag-aral at binihisan ni Elena mula pa noong mga bata sila. Paano kaya kung pekein na natin ang pirma niya para maibenta na natin yung lupa nila sa probinsya? Para makapagbakasyon naman tayo sa Europe na tayong dalawa lang. Pilit na nilunok ni Elena ang pait na biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Nanghina ang kanyang mga tuhod at tila nawalan ng hangin ang buong paligid. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong kabataan at ang pinsang itinuring niyang sariling kapatid ay magkasamang nilalapastangan ang kanyang pagkatao sa ibabaw ng mismong higaan na pinagsaluhan nila ni Tristan. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga kalamnan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak ang pinto, at saktan ang 2 taong nagtataksil sa kanya. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang pinakamalalim na uri ng sakit ay ang sakit na hindi kayang isigaw. Sa halip na magwala, lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa gilid ng tray. Ibinuhos niya roon ang lahat ng bigat at galit upang hindi gumalaw ang mga mangkok at kutsara. Iniiwasang lumikha ng anumang pag-iling o kuskos na magbubunyag sa kanyang presensya. Dahan-dahan, sa kabila ng paglabo ng kanyang paningin dahil sa mga luhang nag-uunahang bumagsak, ay umatras si Elena. Bawat hakbang niya pababa ng hagdan ay tila pagguho ng mundong matiyagan niyang binuo ng maraming taon. Nang makarating siya sa kusina, maingat niyang ipinatong ang tray sa ibabaw ng mesa. Tinitigan niya ang sabaw na unti-unti nang lumalamig, kasing lamig ng pagmamahal na iginawad sa kanya ng kanyang asawa. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa kanyang kamay. Ang gintong singsing sa kanyang daliri, na minsan ay naging simbolo ng wagas na pag-ibig, ay tila naging isang mabigat na posas ng kasinungalingan na unti-unting sumasakal sa kanyang kaluluwa. Naglakad siya patungo sa madilim na sala. Umupo siya sa lumang sofa at niyakap ang sarili. Pilit na pinipigilan ang paghagulgol na nagbabadyang kumawala sa kanyang dibdib. Kinuha niya mula sa maliit na mesa ang nakakwadrong litrato ng kanyang mga yumaong magulang. Habang hinahaplos ang nakangiting mukha ng ama at ina sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana, isang mapait at nagdurugong tanong ang paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan. Paano ko haharapin ang nararamdaman ko
Para sa mga taong tila wala namang malasakit sa akin at patuloy akong nasasaktan, ang sinag ng umaga ay pumasok sa bintana ng kusina. Ngunit para kay Elena, ang bawat guhit ng liwanag ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mga mata na hindi dinalaw ng antok sa buong magdamag. Habang ang bango ng bagong luto na sinangag ay humahalimuyak sa hangin, ang kanyang kalooban ay puno ng amoy ng nabulok na tiwala. Nakatayo siya sa harap ng kalan, tila isang rebultong walang buhay, habang ang kanyang mga kamay ay mekanikal na gumagalaw sa pag-aayos ng mga plato. Ang marahas na yabag ni Tristan sa hagdanan ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Elena, isang babala ng pagdating ng bagyong wawasak sa kanyang natitirang tatag. Pumasok ang kanyang asawa sa silid kainan, suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog, at agad na sumimangot nang hawakan ang tasa ng kape. Elena, bakit malamig na itong kape? You know I hate cold coffee. Ang aga-aga, wala ka na agad sa huwisyo. Ang reklamo ni Tristan, ang boses nito ay puno ng pagmamataas na tila ba isa lamang utusan ang kausap. Hindi siya lumingon kay Elena. Sa halip ay abala ito sa pag-scroll sa kanyang mamahaling telepono. Anyway, kailangan ko ng 50,000 pesos. May importante akong business meeting mamaya sa isang potential investor. Make sure it's ready before I leave. Hindi sumagot si Elena. Nanatili siyang nakatalikod. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lababo hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa sandaling iyon, lumitaw si Clarice mula sa pasilyo. Suot ang isang manipis na roba na alam ni Elena na binili niya para sa sarili noong nakaraang buwan, ngunit hindi pa niya naisusuot. Ang mapanuksong na ngiti sa mga labi ng dalaga ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Good morning, ate. Napaka-hardworking mo talaga. Kaya bilib na bilib ako sa iyo eh. Ang masayang bati ni Clarice. Lumapit ang dalaga at niyakap si Elena mula sa likuran. Isang yakap na puno ng kaplastikan at panlilinlang. You're the best sister in the world, alam mo ba yon? Sobrang swerte namin ni Kuya Tristan sa'yo. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang buong katawan. Sa haplos ng taong kagabi lamang, ay narinig niyang nagpaplano ng kanyang pagbagsak. Gusto niyang isigaw ang lahat ng nalalaman niya, ang itulak ang dalaga, at palayasin sa kanyang pamamahay, ngunit pinigilan niya ang sarili. Inihain niya ang almusal ng walang kibo. Habang nakaupo sila, nakita ni Elena mula sa gilid ng kanyang mga mata ang pasimpleng paghaplos ng paa ni Tristan sa binti ni Clarice sa ilalim ng mesa. Ang bawat sulyap at lihim na pagngingit-ngit ng dalawa ay tila mga sampal na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang dangal. Pagkatapos ng almusal, naiwan si Elena sa laundry area upang iplansa ang mga damit ni Tristan. Kinuha niya ang polo na isinuot nito kagabi, ang damit na naging saksi sa kalaswaan at pagtataksil ng asawa. Idiniin ni Elena ang mainit na plansa sa tela. Ang usok na lumalabas mula rito ay tila ang kanyang sariling mga pangarap na unti-unting natutupok. Sa bawat hagod ng mainit na bakal, tila sinusunog din niya ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali. Pilit na pinapatay ang anumang natitirang pagmamahal sa pamamagitan ng init ng kanyang puot. Ang bawat lukot sa damit ay tila ang mga peklat sa kanyang puso na hindi na kailanman muling papantay. Nabalik lamang ang diwa ni Elena nang marinig niya ang pag-andar ng makina ng sasakyan ni Tristan sa labas. Mula sa bintana, nakita niya ang asawa na may dalang isang makapal na kayumangging sobre. Ang mukha nito ay puno ng kumpiyansa. Nang mawala na ang sasakyan sa kanyang paningin, ang katahimikan ng bahay ay muling binalot ng tunog ng kanyang sariling paghinga na puno ng bigat. Kinuha ni Elena ang kanyang cellphone sa bulsa nang makaramdam siya ng isang maikling panginginig mula rito. Binasa niya ang mensaheng kararating lang mula sa kanilang bangko. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy.
Isang napakalaking halaga ang kinuha mula sa kanilang joint account. Ang perang inilaan niya para sa pambayad sa mga supplier ng kanilang pabrika sa susunod na buwan. Napaupo si Elena sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Sa gitna ng katahimikan ng bahay, tanging ang malakas na tibok ng kanyang puso ang tila nagsusumigaw ng babala. Hindi lamang ang kanyang puso ang balak na kawin ng mga ito, kundi ang bawat piraso ng kanyang kinabukasan. Ang pera na yon ay hindi sa iyo, Tristan. Pawis at dugo ko ang puhunan doon para sa mga manggagawa, hindi para sa kung anumang luho na nais mong gastusan. Ang boses ni Elena ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagsisikap na pigilan ng bugso ng damdamin na nais kumawala sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gitna ng sala nang muling pumasok si Tristan sa bahay ng hapong iyon, bitbit ang mga bagong biling gamit na malinaw na hindi naman kailangan. Humarap si Tristan sa kanya. Ang mukha nito ay ibakas ng inis at kawalan ng pakialam. Oh, money again? My God, Elena, mukha kang pera. Masyado kang nakatali sa kumpanyang yan na hindi mo na napapansin ang pangangailangan ko bilang asawa mo. I withdrew that money because I deserve it. Para sa mga business meetings ko yon, para maging presentable naman ako sa mga investors na kailangan natin. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang bumaba si Clarice mula sa hagdan. May hawak na panyo at may mga luhang tila mga pekeng perlas na kumikinang sa kanyang mga mata. Ate, please, huwag na kayong mag-away dahil sa akin. Kung gusto nyo, isasauli ko na lang itong bag na binili ni Kuya Tristan para sa akin. I felt so bad. Akala ko kasi sobra ang budget nyo. Ang boses ng dalaga ay tila isang malambing na kanta, ngunit may dalang lason na unti-unting pumapatay sa pasensya ni Elena. See? Ituro ni Tristan si Clarice habang matalimang tingin kay Elena. Clarice is more sensitive than you. Siya, alam niya kung paano ako pahalagahan. Look at yourself, Elena. You smell like wood and sweat from the factory every single day. Ang gasgas na ng mga kamay mo, ang tuyot na ng balat mo. Nakakalimutan mo na yata kung paano maging babae. Look at Clarice. She's fresh. She's soft. Ika'y parang isang lumang makina na lang na walang ibang alam gawin, kundi magbilang ng pera. Ang bawat salita ni Tristan ay tila mga latay ng latigo na tumatama sa hubad na kaluluwa ni Elena. Nanuyo ang kanyang lalamunan at naramdaman niya ang init ng mga luhang pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang mga pilik mata. Hindi siya sumagot. Sa halip, tinalikuran niya ang dalawa at dahan-dahang naglakad patungo sa banyo ng kanilang kwarto. Nang masara niya ang pinto, tinitigan ni Elena ang kanyang sarili sa malaking salamin. Hinaplos niya ang kanyang mukha, ang mga linya ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata na bunga ng magdamag na pag-iisip para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Kinuha niya ang isang lumang lipstick na madalang na niyang gamitin. Ang kulay nito ay tila isang paalala ng babaeng punong-puno ng pangarap noong hindi pa siya nakatali sa isang mapanirang relasyon. Marahan niyang tinanggal ang kulay sa kanyang mga labi. Gamit ang isang puting tissue, pinapanood kung paano mabura ang huling bahagi ng kanyang pagkukunwari. Sa mga sandaling iyon, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanyang kalooban. Isang malamig na pagtanggap na ang taong nasa salamin ay kailangang mamatay upang isilang ang isang bagong Elena. Hindi na siya ang martir na asawa. Siya na ang magiging arkitekto ng sarili niyang kaligtasan. Nang lumabas siya ng banyo upang kumuha ng ilang gamit sa laundry area, napadaan siya sa tapat ng kwarto ni Clarice. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at nakita niyang wala doon ang dalaga. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na udyok ng tadhana, pumasok si Elena at dinalaw ang kanyang paningin sa paligid ng silid na siya rin ang nagbayad para maayos. Ang kanyang mga mata ay napatigil sa maliit na basurahan sa tabi ng vanity mirror ni Clarice. Doon, sa ibabaw ng mga tissue,
ay may nakapatong na isang maliit na puting kagamitan. Dahan-dahang lumuhod si Elena at kinuha ang bagay na iyon. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang dalawang pulang guhit na malinaw na nakaguhit sa pregnancy test kit. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na mapigilan at ang lamig ng katotohanan ay tila nagyelo sa kanyang buong pagkatao. Sino ang ama ng dinadala ng babaeng itinuring niyang kapatid, habang ang sarili niyang asawa ay laging nagsasabing hindi pa sila handang magkaanak dahil sa hirap ng buhay? Ang bawat hakbang ni Elena sa labas ng kanilang tahanan ng umagang iyon ay tila isang pagtakas mula sa isang bilangguang gawa sa ginto at kasinungalingan. Pinilit niyang maging matatag, suot ang kanyang pinakasimpleng damit at isang malapad na salamin upang itago ang kanyang mga mata na namumula sa labis na pag-iyak at puyat. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang bigat, tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib, lalo na't hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang larawan ng pregnancy test kit na nakita niya sa silid ni Clarice. Tinagpo niya si Attorney Manolo sa isang maliit at tahimik na opisina na puno ng amoy ng mga lumang papel at alaala. Si Manolo ay hindi lamang isang abogado. Siya ang matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Elena, ang taong naging saksi sa paglaki niya at sa pagsisikap ng kanyang pamilya na itayo ang kanilang negosyo ng muebles. Nang makita ng matanda si Elena, agad na napalitan ng pag-aalala ang kanyang mukha. Elena? Iha, anong nangyari sa'yo? Ang tanong ni Manolo habang inaalalayan siyang maupo. Ang boses nito ay kasing lamig ng isang ambon sa madaling araw, puno ng pakikiramay. Doon ay hindi na nakapagpigil si Elena. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, ang pagtataksil ni Tristan, ang panlilinlang ni Clarice, at ang plano ng dalawa na nakawin ng kumpanyang ipinamana sa kanya. Isinalaysay niya ang bawat hapdi ng mga salitang naririnig niya, ang bawat sampal ng katotohanan na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa matinding paghagulgol. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit hanggang sa magusot ito ng husto. Huminga ng malalim si Manolo at kinuha ang isang puting panyo mula sa kanyang bulsa. Iniabot niya ito kay Elena, isang kilos na biglang nagpaalala sa kanya sa kanyang yumaong ama. Elena, makinig ka sa akin. Kung makikipaghiwalay ka sa kanya ngayon nang walang sapat na ebidensya at paghahanda, kukunin niya ang kalahati ng lahat ng pag-aari mo. Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Ang bawat piraso ng kahoy sa pabrikang iyon ay dugo at pawis ng iyong mga magulang. Inilatag ni Manolo ang isang plano, isang lihim na paglipat ng mga assets patungo sa isang trust fund at ang unti-unting pagbawi ng kontrol sa mga bank accounts na hindi namamalayan ni Tristan. Sinabi rin ng abogado na may isang lumang dokumento ang ama ni Elena na matagal na niyang itinatago. Isang kasulatan na maaaring maging huling alas ni Elena sa labanang ito. Sa gitna ng dilim ng kanyang buhay, ang mga salita ni Manolo ay tila isang munting kandila na nagbibigay ng pag-asa. Kailangan mong maging matibay, iha. Huwag kang magpapakita ng anumang pagbabago sa kilos mo sa loob ng bahay niyo. Maging mas matalino ka sa kanila. Ang huling paalala ni Manolo bago siya umalis. Pag-uwi ni Elena ng hapong iyon, ang katahimikan ng bahay ay tila may dalang panganib. Dahan-dahan siyang pumasok, iniiwasang lumikha ng anumang ingay na magbubunyag ng kanyang presensya. Ngunit nang mapadaan siya sa silidaklatan kung saan nakatago ang kanilang vault, napatigil ang kanyang paghinga. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sa loob, nakita niya si Tristan na nakatayo sa harap ng vault. Ang kanyang asawa ay abala sa pag-ikot ng dial. Ang mukha nito ay bakas ng matinding konsentrasyon at pagkagahaman. Naramdaman ni Elena ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa loob ng vault na yon, nakatago ang mga orihinal na titulo
ng kanilang mga lupain at ang huling alaala ng kanyang mga magulang. Napahawak si Elena sa pader. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinapanood ang lalaking minahal niya na tila isang magnanakaw sa sarili nilang tahanan. Ano ang gagawin niya? Kung sa sandaling ito ay makuha ni Tristan ang lahat ng armas na dapat sana ay gagamitin niya para sa kanyang pagbangon. Ang hapunan ng gabing iyon ay binalot ng isang mapanlinlang na kasayahan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselanang plato ay tila isang malungkot na musika sa pandinig ni Elena habang nakaupo siya sa harap ng kanyang mga kamay na halos hindi makagalaw. Ang kanilang mga kamag-anak ay naroon, nagtatawanan at nagkukwentuhan, hindi batid ang lason na unti-unting pumapatay sa katahimikan ng tahanang yon. Sa gitna ng hapag, si Clarice ay nagniningning sa kanyang upuan. Tila isang bituin na pilit kumakawala sa dilim. Ngunit nang itaas ni Elena ang kanyang paningin, ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy. Sa leeg ni Clarice ay nakasukbit ang isang kwintas na may pendant na lantay na ginto. Ang paboritong alahas ng yumaong ina ni Elena. Ito ang kwintas na huling nakita ni Elena sa loob ng vault. Ang hiyas na balak niyang itago bilang alaala para sa kanyang magiging anak sana. Ang liwanag ng ilawan sa kisame ay tumatama sa ginto na tila ba sinasadya nitong ipakita kay Elena ang antas ng paglapastangan sa kanyang gunita. Iha, napakaganda naman ng kwintas mo. Ngayon ko lang yata nakita yan. Ang puna ng isa nilang tiyahin habang humihigop ng sabaw. Ngumiti si Clarice, isang ngangiting puno ng tamis, ngunit may halong panunuya. Hinaram ko lang po ito kay Ate Elena. Sinabi ko kay Kuya Tristan na gustong-gusto ko ang disenyo at pumayag naman po siya na hiramin ko muna. Lumingon si Elena kay Tristan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit katiting na hiya. Ngunit ang kanyang asawa ay kampanteng uminom ng alak at tumingin sa kanya ng walang kibo. Hayaan mo na, Elena. Isang gabi lang naman niyang isusuot. At sa totoo lang, mas bumagay ang kwintas na yan sa balat ni Clarice. Mas lumabas ang ningning ng ginto dahil sa kabataan niya. Sa'yo kasi, parang masyado nang lumatingnan. Ang mga salita ni Tristan ay tila mga tipak ng yelo na ibinaon sa puso ni Elena. Naramdaman niya ang matinding panggigigil na dumadaloy sa kanyang mga kalamnan. Ang pagnanais na tumayo at bawiin ang alahas mula sa leeg ng dalaga. Ngunit naalala niya ang paalala ni Attorney Manolo Obisapam. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Ibinaba ni Elena ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa at mahigpit na kinuyom ang gilid ng kahoy na sandalan ng kanyang upuan. Idiniin niya ang kanyang mga daliri sa matigas na kahoy hanggang sa maramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang mga kuko at ang panginginig ng kanyang mga braso. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang kanyang galit ay hindi na uwi sa sigaw, kundi sa isang malamig at matigas na determinasyon. Sana ay ingatan mo ang kwintas na yan, Clarice. Masyadong mahalaga ang bawat alaala na nakakabit sa gintong yan. Ang tanging lumabas sa mga labi ni Elena sa isang boses na kasing lamig ng sementeryo. Nang matapos ang hapunan, tumayo si Elena sa may bintana upang kumuha ng kaunting hangin. Mula sa kanyang kinatatayuan, napansin niya ang isang bulto ng tao sa labas ng kanilang gate, nakatago sa anino ng malaking puno ng mangga. Ang lalaki ay nakasuot ng madilim na jacket at tila nakatitig ng diretso sa bintana ng silid ni Clarice. Nang mapansin ng lalaki na may nakatingin sa kanya, mabilis itong tumalikod at naglakad palayo hanggang sa lamunin ng dilim ng kalsada. Isang bagong tanong ang nabuo sa isipan ni Elena. Sino ang lalaking iyon at ano ang kinalaman nito sa lihim na dinadala ni Clarice? Bumalik si Elena sa loob ng bahay at naglakad patungo sa kanilang kwarto. Ngunit napatigil siya nang marinig ang pabulong na pakikipag-usap ni Tristan sa telepono sa loob ng silid-aklatan. Yes, sigurado na ako. Ibigay mo na ang pinakamataas na presyo.
Ibebenta na natin ang ancestral house sa susunod na linggo. Wala nang makakapigil sa atin. Ang bawat salita ay tila isang malakas na dagok sa pagkatao ni Elena. Ang bahay na ito, ang bawat sulok na binuo ng kanyang mga magulang, ay balak ng itapon ni Tristan na parang isang basurang wala ng halaga. Habang nakasandal sa pader, naramdaman ni Elena ang isang mainit na luha na tumakas mula sa kanyang mata. Ngunit bago pa man ito makarating sa kanyang pisngi, mabilis niya itong pinunasan. Ang oras ng pag-iyak ay tapos na. Ang oras ng paniningil ay malapit na ring magsimula. Ang bawat sandali para kay Elena ay tila isang mabilis na pag-agos ng buhangin sa isang orasan na hindi niya kayang pigilan. Alam niyang bawat oras na lumilipas ay mas inilalapit si Tristan sa tuluyang pagbenta ng kanilang ancestral house, ang huling kuta ng kanyang mga alaala at dangal. Sa gitna ng matinding kaba, nagpasya siyang pumunta sa opisina ni Tristan sa loob ng pabrika. Bitbit ang isang lalagyan ng pagkain bilang kanyang balat kayo. Ang hangin sa loob ng opisina ay mabigat at puno ng amoy ng mamahaling pabango at tabako. Isang kapaligirang kailanman ay hindi naging komportable para kay Elena. Nang pumasok siya, nakita niya si Tristan na abala sa pagpirma ng mga papeles. Pinilit ni Elena na igawad ang isang matamis na ngiti, kahit na ang kanyang kalooban ay tila isang dagat na nagngangalit sa galit. I brought you some lunch, Tristan. Paborito mo itong adobo, naisip ko kasing baka masyado kang napapagod sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Ang malambing na wika ni Elena habang inilalapag ang pagkain sa ibabaw ng mesa. Tumingin si Tristan ng panandalian. Ang mukha nito ay bakas ng pagkabagot. You shouldn't have bothered, Elena. Marami akong ginagawa. Just leave it there and go home, di. Okay? Huwag mo na akong gambalain dito. Tumango si Elena at nagkunwaring nag-aayos ng kanyang gamit. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Nang lumabas si Tristan sandali upang makipag-usap sa kanyang sekretarya, mabilis na kumilos si Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at pagmamadali habang hinahalungkat ang mga drawer ng malaking mesa ng asawa. Ang bawat kaluskos ng mga papel ay tila isang malakas na sigaw sa kanyang pandinig na nagbabantay sa anumang panganib. Doon sa ilalim ng isang makapal na file ay nakita niya ang isang dokumentong nagpabilis sa daloy ng kanyang dugo. Isang deed of sale. Nang buksan niya ito, tila gumuho ang mundo ni Elena nang makita ang sarili niyang pangalan sa ibabang bahagi ng papel. Ang pirma niya ay naroon, pulido, maganda, ngunit isang kasinungalingan. Pinihit at ginaya ito ni Tristan ng buong husay upang magmukhang totoo ang kanyang pahintulot sa pagbebenta ng lupain. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang panunuyo ng kanyang lalamunan sa harap ng ganitong uri ng kataksilan. Kasabay ng pag-ikot ng doorknob sa kanyang likuran, mabilis na isinuksok ni Elena ang dokumento sa ilalim ng kanyang suot na blusa. Halos hindi siya makahinga nang pumasok si Tristan, ang titig nito ay puno ng hinala. Bakit ka pa narito? I thought I told you to leave. Pinilit ni Elena na pakalmahin ang kanyang sarili. Pinipigilan ang anumang kilos na magbubunyag sa papel na nakadikit sa kanyang balat. Hinahanap ko lang ang ballpen ko. Aalis na rin ako. Habang naglalakad siya palabas, ang kanyang paningin ay saglit na napatigil sa isang maliit na kapirasong papel na nakadikit sa desk calendar ni Tristan. Isang pangalan ng doktor ang nakasulat doon, kasama ang isang oras ng appointment para sa susunod na araw. Dr. Victoriano, isang espesyalista sa mga komplikadong sakit. Isang panibagong palaisipan ang pumasok sa kanyang isip, ngunit kailangan niyang makaalis muna bago siya tuluyang mahuli. Pag-uwi ni Elena sa bahay, ang kanyang katawan ay tila naging manhid sa pagod at emosyon. Ngunit bago pa man siya makapasok sa kanyang kwarto, narinig niya ang boses ni Clarice mula sa kusina. Tila may kausap sa telepono. Maingat siyang nakinig sa likod ng pader. Ang kanyang buong pagkatao
ay naging isang malaking pandinig. Yes, sigurado na yon. Bibili ako ng pampatulog mamaya. Lalagyan ko ang inumin ni Elena mamayang gabi para tuluyan siyang mawalan ng malay. Doon na natin kukunin ang kanyang thumb mark sa mga dokumentong kailangan pa natin. Hindi na siya makakapalag pa, Kuya Tristan. Bukas, paggising niya, wala na siyang pag-aari kahit isang kusing. Naramdaman ni Elena ang isang malamig na kilabot na gumagapang sa kanyang likuran. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumayo sa tindi ng kaba. Habang hawak niya ang dokumentong ninakaw niya mula sa opisina, napagtanto ni Elena na ang bahay na ito, na dati ay puno ng pagmamahalan, ay naging isang mapanganib na bitag kung saan siya ang nakatakdang kainin ng mga buwaya. Mapipigilan ba niya ang kamay ni Clarice bago ito tuluyang makapaghasik ng lason sa kanyang huling pagkakataon na lumaban? Naging napakabigat ng hangin sa loob ng tahanan ni Elena. Nang gabing iyon, tila ba bawat hininga ay may kalakip na lason na nagmumula sa mga aninong gumagalaw sa paligid. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang hinihintay ang pagdating ng kanyang kapatid. Hindi nagtagal. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Clarice. May dalang isang baso ng gatas na ang puting kulay ay tila isang mapanlinlang na tabing sa kung anong dumi ang nakatago sa loob nito. Ate Elena, mukhang sobrang pagod ka yata sa pabrika ngayon. Ipinagtimpla kita ng gatas para masarap ang tulog mo. Ang malambing na wika ni Clarice. Naupo ang dalaga sa tabi ni Elena at hinawakan ang kanyang kamay. Ang boses nito ay puno ng pagkukunwari. Alam mo ate, hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng tulong mo. Utang ko sa iyo ang buhay ko, kaya gusto kong alagaan ka naman kahit sa ganitong paraan lang. Tiningnan ni Elena ang mga mata ni Clarice, naghahanap ng kahit katiting na bakas ng katapatan, ngunit tanging ang refleksyon ng sarili niyang pighati ang kanyang nakita. Salamat Clarice, napakabuti mo talagang pinsan. Ang sagot ni Elena sa boses na walang emosyon. Nang lumingon si Clarice upang ayusin ang mga unan, mabilis na kumilos si Elena. Sa isang iglap na punong-puno ng kaba, palihim niyang ibinuhos ang gatas sa isang maliit na lalagyan na itinago niya sa ilalim ng kama at pinalitan ito ng tubig na dati na niyang inihanda. Nang muling humarap si Clarice, nagkunwari si Elena na inumin ang gatas hanggang sa huling patak. Ilang minuto ang lumipas, humiga si Elena at ipinikit ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang katahimikan na balutin ang silid. Naramdaman niya ang presensya ni Clarice na nakatayo sa kanyang tabi, nagmamasid kung tuluyan na siyang nawalan ng malay. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig ni Elena ang marahang pagpihit ng kandado ng pinto at ang pagpasok ng isa pang tao, si Tristan. Tulog na ba? Ang pabulong na tanong ni Tristan. Ang boses nito ay tila isang kuskos ng magaspang na papel sa pandinig ni Elena. Oo, bagsak na siya. Mabilis tumalab ang nilagay ko. Ang sagot ni Clarice na may kasamang mahinang hagik-gik na puno ng tagumpay. Naramdaman ni Elena ang pag-upo ni Tristan sa gilid ng kama. Kasunod nito ang paghawak ng isang magaspang at malamig na kamay sa kanyang kanang kamay. Ang bawat haplos ni Tristan ay tila mga tusok ng karayom sa kanyang balat. Naramdaman niya ang pagdiin ng kanyang hinlalaki sa isang malapot at madikit na tinta. At pagkatapos ay ang marahas na pagdiin nito sa ilang piraso ng papel. Ang bawat pagtatak na yon ay tila pagpunit sa kanyang kaluluwa. Ang taong pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ay siya mismong gumagamit sa kanya habang naniniwala itong wala siyang kalaban-laban. Pinilit ni Elena na huwag gumalaw, kahit na ang bawat himaymay ng kanyang puso ay nagsusumigaw sa sakit at pandidiri. Ayan, tapos na. Akin na ang mga titulo ng lupa at ang kumpanya. Ang narinig niyang wika ni Tristan bago lumabas ang dalawa mula sa silid. Kinaumagahan, sumalubong sa hapagkainan ang mga mukha ni na Tristan at Clarice na punong-puno ng kumpiyansa. Tila ba nakamit na nila ang rurok
ng kanilang mga pangarap. Ipinakita pa ni Tristan ang mga dokumento kay Elena nang may ngisi sa mga labi. Elena, nag-ayos ako ng ilang papeles kagabi para sa expansion ng pabrika. Salamat sa pag-sign Ngumiti si Elena. Isang ngiting kasing lalim ng hukay. Alam niyang sa halip na hinlalaki, ang kanyang hintuturo ang idiniin ni Tristan dahil sa dilim at ang ink na ginamit niya ay mabilis na nabubura. Isang maliit na sabotahe na inihanda niya sa tulong ni Manolo. Ngunit higit sa lahat, ang galit niya ay naging isang malamig na apoy na handang tumupok sa lahat. Bago matapos ang almusal, tumingin si Tristan kay Elena nang may kakaibang kinang sa mga mata. By the way, Elena, maghanda ka. Susunod na linggo ay gaganapin ang ating anibersaryo. Isang malaking salo-salo para sa lahat ng kaibigan at negosyante. Doon ko ipahahayag ang isang napakalaking pagbabago sa pamamahala ng ating kumpanya. I want you to look your best para naman hindi ka magmukhang kawawa sa harap nila. Napatigil si Elena sa paghigop ng kape. Ang anibersaryong dapat sana ay pagdiriwang ng kanilang pag-ibig ay balak gamitin ni Tristan upang huling itulak siya sa bangin ng kawalan. Habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan nagbabadyang bumuhos ang ulan, isang katanungan ang pilit na humahaplos sa kanyang isipan. Pagkatapos ng gabing iyon ng pagdiriwang, sino ang matitira sa gitna ng entablado? Ang reynang pinagtaksilan o ang mga Hudas na nag-akalang sila ang nagmamay-ari ng tadhana? Ang bawat pagtitig ni Attorney Manolo kay Elena ay may kasamang lalim ng pag-unawa at bigat ng katarungan habang iniaabot nito ang isang asul na folder sa loob ng tahimik na opisina. Ang tanging naririnig sa silid ay ang marahang paghinga ni Elena at ang banayad na paggalaw ng mga dahon sa labas ng bintana. Ang dokumentong nasa loob ng folder ay ang tinatawag ni Manolo na Trojan Horse, isang kasunduan sa pautang na sadyang binuo upang magmukhang isang inosenteng kontrata para sa pamumuhunan at expansion ng pabrika. Sigurado ka na ba rito, Elna? Kapag inilapag mo na ito sa harap niya, wala na itong balikan. Ang seryosong paalala ni Manolo habang nakatingin sa mga matang dati ay puno ng ningning, ngunit ngayon ay tila mga uling na nagbabaga sa lamig. Tumango si Elena. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa magaspang na balat ng folder. Kailangan itong matapos, Attorney Manolo. Ang kumpanyang binuo ng mga magulang ko ay hindi dapat maging kasangkapan sa kalaswaan at kasakiman ng dalawang taong iyon. Handa na akong maging kontrabida sa sarili kong buhay para lang mabawi ang katotohanan. Pag-uwi ni Elena ng gabing iyon, nadatnan niya si Tristan sa sala, abala sa pag-inom ng kape habang binabasa ang ilang ulat sa negosyo na alam ni Elena na hindi naman nito lubos na nauunawaan. Lumapit si Elena nang may pekeng kaba sa kanyang mukha. Pilit na pinapakita ang isang kahinaan na alam niyang sasamantalahin ng kanyang asawa. Tristan, naiisip ko ang sinabi mo noong nakaraang araw. Siguro nga masyado akong nagiging mahigpit sa kumpanya. Gusto ko nang bumawi sa'yo. Ang malambing na wika ni Elena habang dahan-dahang nauupo sa tabi nito. May inihanda akong dokumento rito. Isang joint venture agreement para sa bagong linya ng mga kasangkapan. If you sign this, you will have more authority in the financial decisions. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Tristan. Ang kasakiman ay tila isang apoy na biglang nagliyab sa kanyang mga balintataw. Talaga, Elena? I knew it. Malalampasan din natin itong phase na ito. You just need to trust me more as your husband. Inilabas ni Elena ang pluma at ang dokumento. Ang bawat segundo ng katahimikan habang binabasa ni Tristan ang mga pahina ay tila isang dekada para kay Elena. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod sa ilalim ng mesa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng mabilis na ritmo sa gitna ng katahimikan. Nang hawakan ni Tristan ang panulat,
Naramdaman ni Elena ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang huling paalam sa lalaking minahal niya ng buong puso. Narinig ang mahinang kuskos ng dulo ng panulat sa ibabaw ng papel. Ang bawat guhit ng tinta ay tila mga pako na ibinabaon ni Tristan sa sarili niyang kabaong nang hindi niya nalalaman. Sa paningin ni Tristan, ito ang kanyang tiket patungo sa kapangyarihan at kalayaan kasama si Clarice. Ngunit sa paningin ni Elena, ito ang huling tahi na magsasara sa sugat ng kanilang pagsasama. Done! This is a new beginning for us, Elena. Ang wika ni Tristan nang matapos siyang pumirma. Sabay haplos sa pisngi ni Elena na tila ba isang premyo ang asawa. Ngumiti si Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Yes, Tristan, isang bagong simula na hindi mo makakalimutan kailanman. Nang makaalis si Tristan upang ibalita ang tagumpay kay Clarice, naiwan si Elena sa sala. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na dati ay ginagamit niya upang alagaan at mahalin ang asawa. Ngunit ngayon ay naging kasangkapan sa isang masakit na panlilinlang. Naramdaman niya ang isang matinding pagnanais na umiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagod. Ang pagod ng pagsusuot ng maskara sa harap ng mga taong dati ay kanyang kanlungan. Ang trap ay nailatag na, ang mga tauhan ay nasa kani-kanilang pwesto na. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Pagkatapos bang gumuho ang kumpanya at ang dangal ni Tristan, matitira pa ba ang piraso ng Elena na dati ay marunong magtiwala at magmahal? Ang bawat ikot ni Clarice sa harap ng malaking salamin sa loob ng kanyang silid ay tila isang sayaw ng kapalaluan na nagpapabigat sa hanging nalalanghap ni Elena. Ang telang seda ng mahabang gown na kulay pulang-pula ay kuminang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Tila ba sinasalamin nito ang nag-aapoy na kasakiman ng dalaga. Ang bawat tahi at bawat kristal na nakakabit sa mamahaling kasuotan ay nagmula sa pondong pinagpaguran ni Elena sa pabrika. Ngunit ngayon, ito ay gagamitin upang hiyain siya sa harap ng maraming tao. Ate, look! Bagay ba sa akin? I think I'll be the star of the night sa anniversary niyo ni Kuya Tristan. Sabi niya, I should wear something that screams class para naman hindi nakakahiya sa mga business partners niya. Ang mapagmataas na wika ni Clarice habang hinahaplos ang kanyang sariling baywang sa harap ng salamin. Dahan-dahang lumapit si Elena. Ang kanyang mga daliri na naging magaspang sa kakatrabaho sa mga kahoy ay marahang dumampi sa makinis at malambot na balat ng kanyang pinsan. Inayos niya ang pagkakalapat ng tela sa balikat ni Clarice, isang kilos na tila ba naghahanda ng isang biktima para sa isang alay. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay, ngunit pinilit niyang panatilihin ang isang banayad ng ngiti sa kanyang mga labi. Oo, Clarice, bagay na bagay sa iyo ang kulay na yan. It fits you perfectly. Lalong lumilitaw ang ganda mo. Siguradong maraming titingin sa iyo sa gabing yon. Ang sagot ni Elena sa isang boses na kasing lalim ng isang balon na walang hangganan. Tiningnan ni Clarice ang refleksyon ni Elena sa salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya at awa. You know, ate, you should also try to fix yourself. Masyado ka nang napapabayaan. Look at your hands. Look at your face. Kaya siguro si Kuya Tristan, minsan ay naghahanap ng ibang mapaglilibangan dahil parang nakalimutan mo na kung paano maging asawa. Ang bawat salita ni Clarice ay tila mga patalim na pilit ibinabaon sa mga luma ng sugat ni Elena. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang pagnanais na isampal sa dalaga ang lahat ng katotohanang alam niya. Ngunit nanatili siyang tahimik. Sa halip, mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa dulo ng tela ng gown. Iniisip ang bawat sentimo na ninakaw sa kanya upang mabili ang karangyang ito. Siguro nga, Clarice, marami na akong nakalimutan. Ngunit sa gabing iyon, tinitiyak ko sa iyo
Walang sino man ang makakalimot sa mangyayari. Ang makahulugang dagdag ni Elena habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Clarice sa pamamagitan ng salamin. Nang lumabas si Clarice mula sa silid upang ipakita ang gown kay Tristan, naiwan si Elena na nakatitig sa sarili niyang refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng tila binalot na ng dilim, isang anino ng kanyang dating sarili. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa vanity table ni Clarice, isang regalong nakita niyang binili ni Tristan nung nakaraang araw. Nang buksan niya ito, kuminang ang isang singsing na may malaking diamante, isang alahas na kahit kailan ay hindi ibinigay ni Tristan sa kanya sa loob ng maraming taon ng kanilang pagsasama. Naramdaman ni Elena ang init ng isang luhang tumakas mula sa kanyang mata. Bumabagtas sa kanyang pisngi hanggang sa pumatak ito sa makintab na ibabaw ng singsing. Ito ang halaga ng kanyang katapatan. Isang diamanteng ibinigay sa iba gamit ang perang siya ang kumita. Sa gitna ng tahimik na silid, tanging ang tunog ng kanyang sariling paghinga na puno ng pighati ang nangingibabaw. Mapapatawad pa ba niya ang kanyang sarili sa patuloy na pananatili sa bahay na ito habang ang bawat sulok ay nagsusumigaw ng kanyang sariling pagkatalo? O ang huling gabi ng selebrasyon ay magiging huling gabi rin ng kanyang pagiging martir? Ang bawat tibok ng puso ni Elena ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa kanyang dibdib habang nakatayo siya sa isang madilim na sulok ng pampublikong parke, malayo sa marangyang bahay na unti-unti nang nagiging banyaga sa kanya. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang pawiin ang init ng puot at pighati na nag-aalab sa kanyang kalooban. Sinundan niya ang lalaking nakita niyang nagmamasid sa kanilang bahay noong nakaraang gabi, ang misteryosong figura na tila may malalim na koneksyon sa kanyang pinsan. Mula sa kanyang pinagtataguan sa likod ng malalabay na puno, nakita ni Elena si Clarice na naglalakad ng mabilis, balot na balot ng isang itim na scarf. Huminto ang dalaga sa tapat ng lalaking naka-jacket at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita ni Elena ang pag-igting ng panga ng lalaki. Ang bawat kilos nila, ang bawat sulyap na puno ng tensyon, ay tila isang eksena sa isang pelikulang hindi nais panoorin ni Elena. Hindi mo ako matatakasan, Clarice. Alam nating dalawa ang katotohanan. Ang dinadala mo, sa akin yan. Huwag mong lokohin ang sarili mo na pananagutan ka ng asawa ng pinsan mo kapag nalaman niyang hindi sa kanya ang batang yan. Ang mariing wika ng lalaki. Ang boses nito ay bagaman mahina, ay sapat na upang marinig ni Elena sa gitna ng katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang buong pagkatao. Ang pagtataksil ni Tristan at Clarice ay sapat na upang durugin siya. Ngunit ang malaman na pati si Tristan ay niloloko rin ng sariling kabit ay isang uri ng malkot na biro ng tadhana. Ang pinsang itinuring niyang kapatid, ang batang inalagaan niya mula pa sa pagkabata, ay naging isang dalubhasang manliloloko na walang pinipiling biktima. Tumahimik ka. Papaniwalain ko si Tristan na sa kanya ito. Mayaman siya. Malakas ang kapit niya sa kumpanya ni Elena. Sa kanya magkakaroon ng magandang kinabukasan ng anak ko, hindi sa isang tulad mong walang silbi. Ang sagot ni Clarice, ang boses nito ay puno ng kamandag at kawalan ng hiya. Napaatras si Elena. Ang kanyang likod ay sumandal sa magaspang na balat ng puno. Naramdaman niya ang isang kakaibang halo ng damdamin, isang matinding pagkasuklam para sa dalawa. Ngunit may kalakip na malamig na kasiyahan. Ang lahat ng kasinungalingan ni Tristan, ang lahat ng panlalait nito sa kanyang pagkatao, ay babalik din sa kanya sa anyo ng isang batang hindi kailanman magiging dugo at laman niya. Ang realidad na ito ay tila isang armas na inabot ng langit kay Elena, isang katotohanang mas matalas pa sa anumang patalim. Dahan-dahan siyang lumayo,
Iniisip ang bawat hakbang na kanyang gagawin. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, ang bawat kuskos ng kanyang sapatos sa tuyong dahon ay tila isang paalala na ang lahat ng lihim ay may takdang panahon upang mabunyag. Sa kanyang isipan, nabubuo na ang larawan ng mangyayari sa gabi ng kanilang anibersaryo. Nang makarating siya sa bahay, nadatnan niya si Tristan na masayang uminom ng alak habang hinihimas ang tiyan ni Clarice sa sala. Ang pagmamasid sa kanila ay hindi na nagdudulot ng luha kay Elena, kundi isang matigas na determinasyon. Tumingin si Tristan sa kanya ng may panguuyam. "Oh, Elena, nandyan ka na pala. Tinitingnan namin ang baby. Isipin mo, magkakaroon na ako ng tagapagmana habang ikaw, nananatiling tuyot at walang silbi." Ngumiti si Elena, isang nangiting kasing pait ng lason. Sa kanyang puso, alam niyang ang tagapagmanang ipinagmamalaki ni Tristan ay ang mismong magpapabagsak sa huling piraso ng kanyang dangal. Habang hawak niya ang kanyang bag na naglalaman ng mga dokumentong nakuha niya kay Manolo, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Ano ang gagawin ni Tristan kapag nalaman niyang ang tanging bagay na nagpapasaya sa kanya ngayon ay ang pinakamalaking kasinungalingan sa kanyang buhay? Ang bawat kislap ng diamante sa ilalim ng liwanag ng sala ay tila isang matalim na bubog na pilit ibinabaon sa mga mata ni Elena. Nakatayo si Tristan sa gitna ng silid, may hawak na isang maliit na pilus na kahon at ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagmamataas habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Clarice. Ang bawat galaw ni Tristan ay puno ng lambing, isang uri ng pag-aaruga na kailanman ay hindi naramdaman ni Elena sa loob ng mahabang panahon. "Para sa iyo ito, Clarice, isang maliit na regalo para sa magiging ina ng anak ko," ang malambing na wika ni Tristan habang hinahalikan ng kamay ng dalaga. Tumingin si Elena sa kanyang asawa. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon sa kabila ng bagyong nagngangalit sa kanyang dibdib. "Saan galing ang perang pambili niyan, Tristan? Alam nating dalawa na kailangan natin ang bawat sentimo para sa factory expansion." Lumingon si Tristan nang may halong inis at pang-uuyam. "Huwag kang masyadong paranoid, Elena. Nakatanggap ako ng insurance payout mula sa lumang kumpanya ko. Pera ko ito, kaya wala kang pakialam kung paano ko ito gagastusin. Hindi gaya mo. Marunong akong mag-enjoy sa buhay. Hindi ko hinahayaang mabulok ang sarili ko sa amoy ng tabas na kahoy at alikabok." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Alam niya ang katotohanan. Walang insurance payout na dumating. Ang perang iyon ay kinuha ni Tristan mula sa pondo ng kumpanya na inilaan para sa sahod ng mga manggagawa. Ang perang pinaghirapan ni Elena sa ilalim ng init ng araw at pagod ng katawan. Ang diamanting iyon ay hindi simbolo ng pag-ibig, kundi simbolo ng pagnanakaw sa dangal ng kanyang pamilya. Ngunit sa halip na magwala, tumalikod siya at dahan-dahang naglakad patungo sa kanilang silid. Nang masiguro niyang walang nakakakita, sinimulan ni Elena ang isang tahimik na paghahanda. Hindi siya kumuha ng malalaking maleta. Hindi niya kailangan ang mga gamit na nabili sa loob ng mapait na pagsasamang ito. Binuksan niya ang kanyang lumang aparador at kinuha ang isang maliit na kahon na gawa sa nara. Ang tanging bagay na tunay na sa kanya. Doon niya inilagay ang mga lumang litrato ng kanyang mga magulang, ang sertipiko ng kanyang unang disenyo ng muebles, at ang maliit na locket na pamana ng kanyang ina. Ang bawat piraso ng kanyang nakaraan na inilalagay niya sa loob ng kahon ay tila isang hakbang palayo sa impyernong ito. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga daliri habang hinahaplos ang mukha ng kanyang ama sa litrato. Ang bawat patak ng kanyang luha na bumabagsak sa ibabaw ng lumang papel ay tila isang dalangin para sa kapatawaran. Kapatawaran para sa kanyang sarili dahil hinayaan niyang tapakan ang kanyang pagkatao ng ganito katagal. Dahan-dahan,
niyang itinago ang kahon sa ilalim ng kanyang mga damit sa loob ng isang simpleng bag. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay nagsusumigaw ng mga alaala ng pagtataksil. Ngunit sa bawat bagay na kanyang itinatabi, nararamdaman ni Elena ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Hindi niya kailangan ang mansyong ito. Hindi niya kailangan ang mga alahas na binili ng kasinungalingan. Ang tunay na kayamanan ay ang kanyang kalayaan na malapit na niyang makamit. Nang lumabas siya ng silid upang kumuha ng tubig, narinig niya ang malakas na tawanan ni Tristan at Clarice mula sa balkonahe. Pinapanood nila ang mga bituin habang pinaplano ang kanilang marangyang kinabukasan sa anibersaryong gaganapin sa susunod na 2 gabi. Tumigil si Elena sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig habang binalot siya ng katahimikan. Sa gitna ng dilim, isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Pagkatapos ng anibersaryong ito, kapag naiwan na silang dalawa sa gitna ng abo ng kanilang sariling kasakiman, makikilala pa ba nila ang isa't isa nang wala ang mga diamanteng nagniningning sa gitna ng kadiliman? Ang gabi bago ang anibersaryo ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila nagbabala ng isang malakas na dilubyong paparating. Ang mansyon ay napapalamutian na ng mga mamahaling bulaklak at mga kumukititap na ilaw para sa marangyang selebrasyon bukas. Ngunit para kay Elena, ang bawat dekorasyon ay tila mga palamuti sa isang libingan ng mga pangarap. Sa loob ng silid ni Clarice, ang mapanuksong halimuyak ng mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng bagong tahi na tela ng gown na kulay pulang-pula, na tila ba isang sariwang sugat sa gitna ng silid. Ate, tingnan mo ang dulo ng gown ko, parang may bahagyang tupi. Ayusin mo naman, baka mapahiya ako bukas sa harap ng mga bisita ni Kuya Tristan. Ang may kayabangang utos ni Clarice habang nakatayo sa tapat ng salamin, hindi man lamang tinitingnan ang pinsan. Dahan-dahang lumuhod si Elena sa malamig na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tila bumabaon sa matigas na semento habang maingat niyang inaayos ang laylayan ng tela. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng init ng pagmamahal para sa pamilya, ay tila naging kasing lamig na ng yelo. Habang hinahaplos niya ang tela, ang bawat hibla nito ay nagpaalala sa kanya ng bawat sentimong kinuha mula sa kumpanya, bawat kasinungalingang itinanim ni Tristan at Clarice sa kanyang harapan. You know, ate, you should be happy for me. At least sa pamilyang ito, may isang babaeng mananatiling maganda at nagniningning. Huwag kang mag-alala. Kahit sa dulo ka lang ng ballroom bukas, ipapakilala pa rin kita bilang pinsan kong sobrang bait at mapagbigay. Ang dagdag ni Clarice na may kasamang mapait na tawa. Pinilit ni Elena na huwag manginig ang kanyang mga daliri. Tumingala siya at iginawad ang isang pekeng ngiti. Isang balat kayo na kasing pulido ng mga mueblos na ginagawa niya sa pabrika. Siyempre naman, Clarice, bukas ang gabing pinakahihintay nating lahat. Tinitiyak ko sa'yo, magiging sentro ka ng atensyon ng bawat taong darating. Nang lumabas si Clarice mula sa silid upang makipag-inuman ng alak kay Tristan sa balkonahe bilang maagang pagdiriwang ng kanilang tagumpay, naiwan si Elena sa gitna ng pasilyo. Narinig niya mula sa malayo ang kanilang malalakas na tawanan at ang tunog ng pag-uumpugan ng mga baso ng kristal, na tila ba ipinagdiriwang na nila ang paglilibing sa kanyang dangal. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, tila naririnig ni Elena ang bawat pahina ng kasunduang pinirmahan ni Tristan noong nakaraang gabi. Isang bilyonaryong utang na nakatago sa ilalim ng mga mabulaklak na salita ng pamumuhunan. Ang bitag ay selyado na. Dahan-dahang naglakad si Elena patungo sa sarili nilang balkonahes sa kabilang panig ng mansyon. Bit-bit niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng huling piraso ng kanyang nakaraan. Inilabas niya ang kanilang malaking litrato ng kasal ni Tristan.
Isang larawang nagpapakita ng 2 taong tila sumusumpa ng walang hanggang katapatan sa ilalim ng altar. Hinaplos niya ang mukha ng lalaking dati niyang itinuring na buhay bago ang bawat guhit ng kanyang muka ay naging simbolo ng kataksilan. Kumuha si Elena ng isang maliit na lighter. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang apoy ay sumiklab ng tahimik. Ang dilaw at kahel na liwanag nito ay sumasalamin sa kanyang mga mata na wala ng bakas ng luha. Itinapat niya ang dulo ng apoy sa sulok ng litrato. Ang dahan-dahang paglamon ng apoy sa mga ngiti sa larawan ay tila isang ritual ng pagpapalaya. Ang usok na pumaitas sa langit ay may dalang amoy ng nasunog na papel at mga pangarap na naging abo na. Pinanood ni Elena kung paano maging kulay itim ang puting damit na suot niya sa larawan, kung paano lamunin ng init ang bawat pangakong napako. Nang tanging ang dulo na lamang ng papel ang natitira, binitawan niya ito. Ang tanging naririnig na lamang sa paligid ay ang mahinang huni ng hangin habang tinatangay nito ang mga itim na abo ng kanyang nakaraan. Ikinakalat ang mga ito sa malawak at madilim na hardin ng mansyon. Tinalikuran ni Elena ang tanawin at humarap sa madilim na silid. Ang kanyang puso ay tila isang matigas na bato na hindi na kayang buwagin ng anumang damdamin. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang lamig ng katarungang malapit nang sumapit. Bukas, kapag ang mga ilaw ay tuluyan ng namatay at ang mga bulaklak ay nalanta na sa gitna ng selebrasyon, ano pa kaya ang matitira sa 2 taong nag-akalang ang apoy na kanilang sinimulan ay hindi sila ang unang tutupukin? Ang bulwagang iyon ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituing bumagsak mula sa langit. Ngunit para kay Elena, ang bawat kislap ng kristal ay may kalakip na anino ng pagkukunwari. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ay sadyang nakakahilo. Tila ba pilit nitong tinatakpan ng amoy ng nabulok na katapatan sa loob ng mansyong yon. Suot ang isang simpleng puting gown na nagpapakita ng kanyang likas na dangal. Nakatayo si Elena sa isang sulok. Pinapanood ang kanyang asawa na si Tristan na abala sa pakikipag-usap sa mga maimpluwensyang panauhin. Sa likuran nito, si Clarice ay nagniningning sa kanyang pulang gown. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay habang pasimpleng humahawak sa braso ni Tristan kapag walang nakatingin. Nagsimula ang formal na bahagi ng gabi nang umakyat si Tristan sa entablado. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagmamataas at kumpiyansa. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa ibabaw ng kahoy na sahig ay tila isang marcha ng isang haring nag-aakalang nasa kanya na ang lahat. Good evening everyone! Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang anibersaryo ng kasal namin ni Elena, kundi pati na rin ang pagpapasimula ng isang bagong yugto ng aming kumpanya. Ang wika ni Tristan sa mikropono, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. I am proud to announce the new management and the expansion of our factory. From now on, I will be taking full control of the financial and executive decisions to bring this legacy to greater heights. Ang mga palakpakan ng mga bisita ay tila mga sampal sa pandinig ni Elena, ngunit nanatili siyang kalmado. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat at determinasyon. Nang makarating siya sa tabi ni Tristan, kinuha niya ang mikropono mula sa asawa. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Salamat, Tristan. Ngunit bago tayo magpatuloy sa selebrasyon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang tunay na pundasyon ng tagumpay na ipinagmamalaki ng asawa ko. Ang panimula ni Elena habang inilalabas ang isang makapal na kayumangging sobre. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likuran nila ay nagpakita ng mga larawang hindi inaasahan ng sinuman. Doon ay bumungad ang mga malilinaw na kuha ni Tristan at Clarice sa loob ng kanilang sariling kwarto, ang kanilang mga lihim na haplos at ang mga dokumentong may pekeng pirma ni Elena.
Ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila isang malakas na hangin na biglang humampas sa loob ng silid. Ang nakikita ninyo ay ang mga ebidensya ng pagnanakaw sa pondo ng kumpanya, ang pinalsipikang deed of sale ng aming ancestral house, at ang kataksilang ginawa ng asawa ko at ng pinsan kong itinuring kong kapatid. Ang patuloy ni Elena, habang binabasa ang bawat detalye ng mga transaksyong ginawa ni Tristan sa likod niya. Namutla si Tristan at tila nawalan ng boses, habang si Clarice ay nag-hysterical at pilit na inaagaw ang mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Ngunit bago pa man sila makagawa ng anuman, tumayo si Attorney Manolo mula sa harapang mesa at inilatag ang mga legal na dokumento. Mr. Tristan, ayon sa prenuptial agreement na pinirmahan ninyo bago ang kasal, at dahil sa mga napatunayang pagnanakaw at pinalsipikang dokumento, wala kayong karapatan sa kahit isang sentimo ng kumpanya at ng mansyong ito. Bukas na bukas din ay formal na isasampa ang mga kasong estafa at falsification of public documents laban sa inyong dalawa. Ang mariing pahayag ni Manolo. Humarap si Elena kay Clarice. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati, ngunit may kalakip na matinding katarungan. At tungkol sa anak na dinadala mo, Clarice, alam ko ang totoo. Alam ko kung sino ang tunay na ama ng batang yan. At tinitiyak ko sa iyo, hinding-hindi mo magagamit ang batang yan para nakawan ang pamilya ko. Ang katahimikan sa bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Tumingin si Elena kay Tristan, ang lalaking naging mundo niya sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Ang bawat pag-ikot ng ginto sa kanyang daliri ay tila isang pagbaklas sa lahat ng mga pangarap na kanilang binuo. Pagkatapos ay marahan niyang ibinagsak ang singsing sa loob ng baso ng pulang alak ni Tristan na nasa ibabaw ng podium. Ang tunog ng paglubog ng ginto sa gitna ng mapulang likido ay tila isang tuldok sa huling pahina ng kanilang kwento. Tapos na tayo, Tristan. Ang tanging matitira sa iyo ngayon ay ang alak na yan at ang anino ng iyong sariling kasalanan. Ang huling wika ni Elena bago siya tumalikod at dahan-dahang naglakad palayo sa entablado. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga bisitang nakatingin sa kanya nang may paghanga at awa, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Sa likuran niya, narinig niya ang malakas na pagtatalo ni na Tristan at Clarice. Ang kanilang mga boses ay puno ng pagsisihan at takot habang ang mga awtoridad ay dahan-dahang lumalapit sa kanila. Hindi lumingon si Elena. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa pinto ng bulwagan sa labas kung saan ang kadiliman ng gabi ay nagsisimula nang mapalitan ng isang bagong liwayway. Ano kaya ang pakiramdam ng huminga ng malaya sa unang pagkakataon nang wala nang dalang bigat ng isang kasinungalingan? Ang sikat ng araw na tumatama sa malaking gate ng mansyon nang umagang yon ay hindi na nagbibigay ng init, kundi isang malamig na paalala ng isang kahariang gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Nakatayo si Tristan sa gilid ng kalsada, gusot ang kanyang mamahaling suit at gulo-gulo ang buhok, habang pinapanood ang mga tauhan ng korte na inilalabas ang kanyang mga maleta sa labas ng bakuran. Ang bawat gamit na inilalapag sa semento ay tila mga piraso ng kanyang dangal na isa-isang tinatapon sa basurahan. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Akin ang sasakyang iyan. Ang hiyaw ni Tristan nang makita niyang ikinakabit na ng mga awtoridad ang hilaan sa kanyang sports car. Pasensya na, Mr. Tristan. Ngunit ang sasakyang ito ay nakapangalan sa kumpanya ni Miss Elena. Dahil sa inyong pagkakadismiss at sa mga kasong kinakaharap ninyo, binabawi na ito ng pamunuan. Ang malamig na sagot ng opisyal bago tuluyang hinila ang sasakyan palayo. Naiwan si Tristan na humihingal sa galit at kahihiyan habang si Clarice ay nakaupo sa ibabaw ng kanyang maleta, humahagulgol at basang-basa ng ambon. Ang pulang gown na suot nito kagabi ay punit na at puno ng putik. Tila
tila isang simbolo ng kanyang nabulok na ambisyon. Kasalanan mo itong lahat, Tristan. Sabi mo secured na tayo. Sabi mo wala nang magagawa si Elena. Ang sigaw ni Clarice sa pagitan ng kanyang pag-iyak. Humarap si Tristan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng puot na mas matindi pa sa anumang bagyo. Ako pa ang may kasalanan. Ikaw ang nagpumilit na peke ng pirma niya. At higit sa lahat, ang batang yan. Sa ibang lalaki pala yan. Niloko mo ako, Clarice. Ginamit mo lang ako para sa pera ni Elena. Sa tindi ng galit at pagkadismaya, marahas na tinalikuran ni Tristan ang dalaga. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan sa negosyo. Ang mga taong dati ay sumasamba sa kanya dahil sa pera ni Elena. Ngunit bawat tawag niya ay nauuwi lamang sa isang mahaba at tila walang katapusang tunog ng pagtanggi. Wala nang sumasagot. Ang bawat pintong kinakatok niya ay nananatiling sarado. Ang kanyang pangalan ay naging isang lason na walang sino man ang nais humawak. Habang nagaganap ang kaguluhan sa lungsod, milya-milya ang layo, ay nakaupo si Elena sa isang maliit at payapang beranda ng isang bahay kubo sa probinsya. Ang tanging naririnig niya ay ang marahang paghampas ng mga alon sa dalampasigan at ang banayad na huni ng mga ibon sa itaas ng mga puno ng niyog. Hawak niya ang isang tasang kape at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi niya naramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. Walang marangyang chandelier, walang mga pekeng bulaklak, at walang mga taong may dalawang mukha. Ang hangin na humahaplos sa kanyang pisngi ay malinis at puno ng pangako ng isang bagong simula. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata at dahan-dahang sumandal sa upuang yari sa kawayan. Naramdaman niya ang unti-unting paglisan ng bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat dusa at pait ay tila tinatangay ng hanging dagat. Nang gabing iyon, nahiga si Elena sa isang simpleng kama na may malinis at mabangong kumot. Walang Tristan na nagbibigay ng huwad na yakap, walang Clarice na nagmamasid sa dilim. Sa katahimikan ng gabi, naramdaman ni Elena ang isang malalim at mahimbing na antok na matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa kanyang panaginip, hindi na siya ang martir na asawa. Siya na ang reyna ng kanyang sariling kapayapaan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Isang hapon, habang nag-aayos si Elena ng mga bagong disenyo ng muebles sa kanyang maliit na shop sa tabing dagat, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Attorney Manolo ang lumitaw sa screen. Huminga ng malalim si Elena. Bago sagutin ang tawag, alam niyang ang balitang hatid nito ang tuluyang magsasara sa huling pahina ng kanyang madilim na kahapon. Naramdaman ni Elena ang marahang pagyanig ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang tunog nito ay tila isang banayad na paalala mula sa mundong matagal na niyang iniwan. Sa labas ng kanyang maliit na shop sa Batanes, ang langit ay binalot ng kulay kahel at lila, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa malawak na dagat. Huminga siya ng malalim. Ang hanging dagat ay humaplos sa kanyang mukha nang may dalang amoy ng asin at kalayaan bago niya sinagot ang tawag ni Attorney Mano. Elena? Iha. Ang boses ng matanda ay may dalang bigat ng katotohanan. Gusto ko lang ipaalam sa iyo ang huling balita tungkol sa kanila. Si Tristan, wala na siyang matuluyan. Naubos ang lahat ng natira niyang pera sa sugal at ngayon ay tinataguan niya ang mga taong pinagkakautangan niya. Nakikita raw siyang paggalagala sa mga lansangan. Isang anino ng lalaking dati ay puno ng yabang. Nakinig si Elena ng tahimik. Wala siyang naramdamang kagalakan sa pagbagsak ng lalaking minsan niyang minahal. Tanging isang malalim at malamig na pagtanggap na ang tadhana ay may sariling paraan ng paniningil. Ang puot na dati ay sumusupok sa kanyang puso ay napalitan na ng isang payapang kawalan ng pakialam. At si Clarice? Ang mahinang tanong ni Elena. Huminga ng malalim si Manolo sa kabilang linya. Iniwan siya ng lalaking ama ng kanyang anak
nang malaman nitong wala na siyang makukuhang pera sa iyo. Nagkasakit siya ng malubha dahil sa stress at kakulangan ng nutrisyon. Ngayon, nasa isang pampublikong ward siya ng ospital, nag-iisa at walang sinumang dumadalaw. Nagpadala siya ng liham para sa iyo, Elena. Ipinadala ko na sa address mo riyan. Pagkababa ng telepono, kinuha ni Elena ang isang sobrang kararating lang ng umagang iyon. Sa loob ay may isang piraso ng papel na puno ng mga markang dulot ng natuyong luha. Ang sulat kamay ni Clarice ay nanginginig at halos hindi mabasa. Bawat salita ay nagsusumigaw ng patawad. Bawat pangungusap ay nagmamakaawa ng tulong pinansyal para sa kanyang gamutan at para sa batang isisilang. Tinitigan ni Elena ang liham. Naalala niya ang bawat hapdi, ang bawat insulto, at ang bawat gabing binalot siya ng kawalan ng pag-asa dahil sa 2 taong ito. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng alaala. Ngunit sa halip na tumulo ang luha, isang matatag na katahimikan ang namayani sa kanyang kalooban. Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang gilid ng papel. Narinig ang marahang pagpunit ng papel. Ang bawat piraso ay tila isang bahagi ng kanyang nakaraan na tuluyan na niyang pinuputol. Hinayaan niyang mahulog ang mga puting piraso sa sahig, tila mga talulot ng tuyong bulaklak na tinatangay ng hangin. Hindi niya ibibigay kay Clarice ang pagkakataong muling pumasok sa kanyang buhay. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng muling pagtanggap. Minsan, ito ay ang pagpapaubaya sa tadhana na tapusin ang nasimulan nitong katarungan. Gayunpaman, sa huling pagkakataon, tinawagan ni Elena si Attorney Manolo. Attorney, magpapadala ako ng halaga para sa bill ng ospital ni Clarice. Huwag ninyong sasabihin na galing sa akin. Ipaalam niyo na ito ay mula sa isang hindi kilalang foundation. Iyon na ang huling ugnayan ko sa kanya, hindi bilang pinsan, kundi bilang isang tao. Pagkatapos ng tawag, lumabas si Elena sa beranda at pinanood ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot-tanaw. Ang bawat punit na papel na naiwan sa loob ay tila mga abo ng isang malaking sunog na tuluyan na ring namatay. Tinalikuran ni Elena ang dagat at hinarap ang kanyang bagong tahanan sa Batanes. Ang kanyang puso ay malinis at wala nang dalang anumang bakas ng lason. Ang umaga ay darating muli at sa pagkakataong ito, wala na siyang kailangang linggunin pa. Ang sikat ng araw sa Batanes ay may kakaibang haplos, mainit ngunit may kasamang lamig ng hanging nanggagaling sa malawak na karagatang Pasipiko. Sa ibabaw ng isang burol na natatakpan ng luntiang damo, nakatayo ang isang maliit na gawaan ng sining na yari sa matitibay na bato at kahoy. Dito, ang bawat disenyo ay hindi na binubuo sa ilalim ng presyur ng pagkita ng pera o sa takot na hindi mapagbigyan ang luho ng iba. Ang bawat ukit sa kahoy ay isang dalangin, bawat kuskos ng liha ay isang himaymay ng paghilom. Nakatayo si Elena sa harap ng isang bagong tapos na upuang nara. Ang kanyang mga kamay na dati ay ininsulto ni Tristan ay puno na ngayon ng kalyo ng karangalan at husay. Pinahid niya ang pawis sa kanyang noo at pinanood ang huling sinag ng araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa kanyang gawa. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang malayo at banayad na paghampas ng mga alon sa matatayog na bangin ang nagbibigay ng musika sa kanyang paligid. Napatawad na ba niya ang mga taong dumurog sa kanyang puso? Sa loob ng mahabang panahon, inakala ni Elena na ang pagpapatawad ay isang kahinaan, isang pagsuko. Ngunit sa bawat gabing lumilipas sa kapayapaan ng pulong ito, napagtanto niya ang katotohanan. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili sa dilim ng matagal. Napatawad na rin niya sina Tristan at Clarice, hindi dahil karapat-dapat sila sa kanyang awa, kundi dahil ang kanyang puso ay masyadong mahalaga upang maging imbakan ng lason at pait. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sugat,
kundi ang pagpapasya na hindi na kailanman hahayaang ang peklat ang magdikta sa kanyang direksyon. May kapayapaan ba sa kanyang puso? Oo, isang kapayapaang hindi kayang bilhin ng anumang diamante o mansyon. Wala na ang malalaking handaan na puno ng mga taong may dalawang mukha. Sa halip, ang kanyang buhay ay napuno ng mga simpleng ngiti ng mga kapitbahay na itinuturing siyang kapamilya at ang kasiyahan ng paglikha ng mga bagay na may sariling kaluluwa. Ang bawat paghinga ni Elena ay wala ng kalakip na bigat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay wala ng halong kaba. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw na tila kristal na tubig ng dagat. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang nakaraan ay hindi naging huli ng lahat, kundi naging simula ng isang mas matatag na pundasyon. Natutunan niyang ang tunay na pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa katapatan at respeto. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi isang gawa ng kasakiman, kundi ang pinakamabisang sandata upang hindi ka muling madurog ng mga taong pilit kang hinihila pababa. Hinawakan ni Elena ang laket na nasa kanyang leeg, ang huling alaala ng kanyang ina, at huminga ng malalim. Tumingala siya sa malawak na kalangitan kung saan ang mga bituin ay isa-isang nagsisilitawan. Sa dulo ng mahabang kalsada ng pighati, natagpuan niya ang kanyang sarili. Hindi na siya ang babaeng nakatayo sa labas ng pinto, nakikinig sa sarili niyang kamatayan. Siya na ang reyna na muling itinayo ang kanyang kaharian sa ibabaw ng katotohanan at kalayaan. Sa huling pagkakataon, tinitigan ni Elena ang abot-tanaw. Ang umaga ay darating muli, at sa pagkakataong ito, siya na ang magsusulat ng sarili niyang tadhana, isang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa pagyakap sa sariling kaluluwa. Wala ng dusa, wala ng pait, tanging ang wagas na liwanag ng isang bagong simula.